Dahil nakapag-showdown na ang lahat ng imports sa FIVL, ito yung top 3 sa may pinakamababang percentage na naiambag sa kuponan. Si Sotada Chiwulim ng Galleries Tower, si Soy Faki ng Chocomocho, at ang last, si Yenny Morillo ng Farm Fresh. Hi guys, again it's me Vanels TV. So for today's update guys, pag-uusapan natin yung percentage na performance ng mga FIVL imports. Pero bago ang lahat, huwag niyo munang kalimutang i-subscribe at pagkampasin ang notification bell button para updated guys sa mga bago kong upload. So ayun na guys, nakita na natin ang performance ng mga imports sa FIVL sa kanilang first game. And disclaimer lang guys, ito yung ranking ng mga performance ng mga imports sa FIVL based sa mga nakita natin sa kanilang first game. At ito ay pwede pang magbago sa mga susunod nilang laro once makapag-adjust na sila sa kanilang kuponan. Number 12, si Sotada Chiwulim ng Galleries Tower na nakapag-ambag lamang ng 14 points. Number 11, si Yenny Morillo ng Farm Fresh na galing sa Colombia. Si Morillo ang may pinakamababang percentage pagdating sa atake at nakapag-ambag lang siya ng 10 points sa kuponan. Number 10, si Soy Faki ng SEMFT. Marami ang na-disappoint sa kanyang performance. 20 points yung naging ambag niya at 20% lang yung attacking efficiency ni Soy Faki. Marami pa naman ang nag-expect na kayang tapatan ni Soy Faki ang efficiency ng laro ni Cici Rondina. At lalo pang ma-pressure si Soy Faki dahil silver medalist ang kuponan. Number 9, si Marina Toshoba ng Capital One. Hindi ganon kataas ang percentage of efficiency ni Marina Toshoba pero nahawaan ng kanyang energy ang mga players ng Capital One. At number 8, si Oli Ocario, ang American opposite spiker ng Akari. Hindi man siya scoring machine pero reliable at nakapagtala ng 16 points at naging best player of the game. Number 7, si Asaka Tamaro ng SUS. Kilala na si Asaka Tamaro dahil nakapaglaro na ito dito kasama ang kanyang kupunan na Kurashiki Blaze. Marami pa rin ang namangha sa kanyang pinakitang galing at naging leading scorer siya ng SUS. At number 6, si Megan Hart na late replacement ng Knicks League Chameleons. Marami ang na-impress sa kanyang pinakitang galing at nakapag-ambag siya ng 19 points sa kuponan. Marami din ang nagsabi na baka makapag-uwi siya ng individual award as best middle blocker. At number 5 naman si Erika Stanton ng Creamline. Marami din ang na-impress sa kanya sa first set. Magaling din siya sa floor defense, kaya nakapag-ambag siya agad ng 10 points. Pero naging inconsistent lang si Erika Stanton sa kanyang performance. At number 4, si Wilma Salas ng Petrogas. Mataas ang expectation ng mga tao dahil returning import siya. Naging best import din siya last time at nakapagtala siya ng 15 points. At number 3, si Elina Samoilinko ng PLDT. Naging mahina yung start ni Elina pero nung uminit na siya, naging halimaw ito at nakapagtala ng 34 points. Magaling siya sa lahat ng department at baka siya ang rason na makabalik sa Final 4 ang PLDT. At number 2 naman si MJ Perez ng Signal. Ginulat ang lahat sa kanyang comeback. Siya ang nagbigay ng lakas sa Signal na akala ng lahat kulilat dahil sa missing in action sina Bani Gandler, Dude Makandili at Jovelyn Gonzaga. At ang number 1 na pinakamagaling sa lahat so far ay si Kat Bell ng Cheritigo Crossover. Nag-stand out sa Opinsa at Depinsa si Kat at nakapagtala siya ng 23 points in just 3 sets.